So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mong magkagera? Dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Mismong mga Chino'y nagulat nang biglang ideklara ni Pangulong Bongbong Marcos lalaban ng China sa Pilipinas. Base sa balitang kumakalat, pirmado na ni BBM dito ang utos. Ang utos gamitin dito ang EO-57. Ibig sabihin meron ng national security sa bansa. Activated na ditong National Maritime Council na siyang magpapataw sa sanksyon ng China. Malaking karma ito sa mga sinungaling na Chinese. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order o EO number 57 na magtatag sa National Maritime Council o NMC. Ito ang inaasahang magpapalakas sa maritime security ng bansa sa gitna ng mga ginagawang harassment at banta ng China laban sa Filipino vessels sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng EO-57, bubuo ng mga polisiya at mga estratehiya para magkaroon ng pagkakaisa at koordinasyon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa domain awareness at mabantayan ang maritime security ng Pilipinas. Buwelta pa sa China ng DND. Umpisa pa lang ito nang hindi pa nanahimik sa West Philippine Sea na talagang lalaban sa South China kasunod ng ginawang pagbabanta ng Defense Ministry na kung hindi daw tatahimik ang Pinas ay gegerahin daw nila ang West Philippine Sea. Handa raw depensahan ng China ang anilay soberanya nito sa South China Sea, kabilang ang Ayungin Shoal ayon sa Chinese Defense Ministry. Kasunod yan ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na maglalatag ang Pilipinas ng mga hakbang laban sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Pinakahuli sa panggigipit ang agresibong pangbobomba ng tubig ng China Coast Guard sa resupply vessel ng Pilipinas. Giit ng China may legal na basehan ang soberanya nila sa Spratly Islands at dapat na umanong itigil ng Pilipinas ang pangaudyok at panghihimasok. Inalmahan naman ito ng Defense Department. Nakikita at alam daw ng mundo na hindi Pilipinas ang naghahanap ng gulo. Hindi raw mananahimik at susuko ang Pilipinas. Nauna na rin niyang iginiit ni Pangulong Marcos. Nakipag-ugnayan na rin aniya ang Pilipinas sa mga kaalyado na nag-alok na ng tulong. Taliwas naman ito sa mga naging pahayag ni Harry Roque na si BBM daw totoong nagdadala dito ng gera at hindi daw ang dating boss niyang si Duterte dahil itong si BBM daw kasi hindi marunong sumunod sa gusto ng China. Mas gusto pa niya ng gera dito ayon kay Roque. So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mong magkagera? Para lamang malihis ang tunay na issue na walang nangyari sa pangako mo na 20 pesos kada kilo? At dahil dyan, dahil gusto mong malihis ang issue, nais mong makitang mamatay ang mga Pilipino? Dinalagay mo sa alanganin ang ating mga kasundaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Ang inaasahan mo, sasaklolo si Uncle Sam, pero mabibigo dahil nga ang mamamatay ang mga kasundaluhang Pilipino. Mahirap na nga ilinaban pa sa gera na hindi natin mapapanalo. Kung iisipin ninyo, napakabulok na yung Sierra Madre yan. Kung pagkain at tubig lang ang pinapadala sa 6 na taon, baka siguro lumubog na yan. Pero may diferensya. Ang diferensya, nung nalaman natin na nagkakaroon ng water cannon incident dahil sa pagpapadala ng supplies, diskarte ang ginamit ni Presidente Duterte. Hindi ako naniniwala na walang repair na nangyari kasi lulubog na yan otherwise. Pero diniskartehan. Huwag niyong iwagay-way. Ang nangyayari ngayon, winawagayway ng administrasyon ni PBBM yung pagpapadala ng construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. Bakit nila winawagayway? Pwede namang diskartehan yan na gaya ginawa ni Presidente Duterte dahil nga gusto nila na uminit, magmukhang aping-aping mga Pilipino para malinlang ang Pilipino, malihis ang tunay na issue. Sino ngayon ang nag-iisip? Ginagalit tayo ng Marcos administration. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.